is the devil. The harvest is the end of the age, and the harvest are angels. As the weeds are pulled up and burned in fire, so it will be at the end of the age. The Son of Man will send out his angels, and they will weed out of his kingdom everything that causes sin and all who do evil. Ay, ito pala na endod. The righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ears, let them hear. Di ba nasabi dito sa talata na babalik po tayo sa Matthew 13, may 8 na parables pala ito, no? Babalik tayo dito sa Matthew chapter 13 verse 10. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila? Verse 13, nagsalita ako sa kanila sa pamagitan ng talinhaga sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakikita, at nakikinig, ngunit hindi nakakarinig, ni nakaunawa. Verse 19 po ito. Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakakaunawa nito, ay katulad ng mga binhi, hinasik sa tabi ng daan. Tinuturo dito sa verse na datapwat nakikita, naririnig, pero dahil hindi nila tinatanggap si Jesucristo, sila ay spiritual na bingi, spiritual na bulag, kaya hindi sila nakakaunawa, kaya sa pamaraan ng talinhaga ang pagtuturo sa mga karamihan. Verse 24, Jesus told them another parable that the kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ang answer sa verse 36, then he left, di ba pagkatapos niya ng nagsabi si Jesus dito na ang nagasik ng binhi is cities in his field is the kingdom of the heaven. Ang sagot sa 36, then he left the crowd and went into house. Pumasok siya sa loob, tapos sinabi niya tinanong ng mga disciple niya si Jesus na, explain to us the parable of the weeds in the field. Diba sa iniwan ng Panginoon, hindi niya sinabi na gusto niya tayo mismo kasi maunawa sa talinhaga na yon. Balik pinadaan niya sa talinhaga, no? Balik tayo sa 24. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang tao na naghasik ng mabuting binig sa kanyang bukid. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na nagaganap sa pamagitan ng Kristiyano. Ito ay nagaganap sa kanyang simbahan. God rules His kingdom here on each through followers and dwells by the Holy Spirit. Kaya nga, pinadaan ni Jesucristo sa talinhaga. Nagsasaad ng kaharian ng langit ay katulad ng isang tao na naghasik ng mabuting binig sa kanyang bukid. Sino ang tinutukoy dito sa talinhaga? The one who sowed the seed of is the Son of Man. May dalawang ibig sabihin ng Son of Man. Makikita ko dito sa Daniel, Son of Man is Messiah, who has given authority, glory, and souvenir power by God. Tinutukoy na siya ang tagapagligtas. Sa Ezekiel naman, tinatawag na ang Panginoong Diyos ay anak ng tao. Panginoong Jesucristo ay 100% of God and 100% na tao. Verse 38, the field is the word and the good seed stands for the people of the kingdom. Ito'y kabila sa kanyang kaharian, tayo na tagasunod tunay na sumasapalataya sa Panginoong Jesucristo. Nga ang mabuting binhi ay hinasik dito ay hindi ordinaryong binhi lang. Ito ay mabuting binhi, kaya ang bukid ay kanya. Ang bukid po ay represent ng daigdig. Kay nino ang daigdig? Sino ang naghahari ng daigdig?
ating Panginoong Diyos. Ang trigo po at ang damo ay puno-puno ng spiritual na katotohanan. Di ba sa 25 po, while everyone was sleeping, sino dito tinutukoy na ang kaaway? The enemy who sold them is the devil. Ang tinutukoy dito na kaaway is anak ng Diablo. Diba? The son of the evil. Diba sa trabaho natin may mga nakakasama tayo. Minsan, parang nililid tayo ng Holy Spirit na to share. Madami mo, bilis ba? Di ba minsan, nililid tayo ng Holy Spirit na mag-share ng words of God, no? Pero, may mga tao na tinatanggihan tayo. In-invite natin, pero sige lang, alam ko na yan. Pero pagdating sa dirty jokes, sila, nangunguna pa sila. Yung dating worship ako namin. Pero, ganun reality yun. Pero sa words of God, antok ako, pagod ako, kung ano na lang sinasabi natin, no? But God give us chance. So verse 40 po, the weeds are pulled up and burned into the fire. Di ba po, binigyan tayo ng chance ng Panginoon. Paano na lang kung hindi tayo binigyan ng chance, tapos, ang sinabi dito, burn, susunugin sa fire. Di ba po? But that means, makikita po natin sa Juan chapter 8, verse 44, ang Son of God, may dalawang tao ng Son of God. Son pala of, sa uri na makikita sa Juan 8:44 pala, may makikita na ang isa, Son of God, ang isa, Son of Evil. But di ba, minsan masasabi natin na God is created everything. Yes, God created everything. But the origin of evil is evil. Ang kasamaan ay galing sa kasamaan. God will never be source of evil. So 39 po, the enemy sold them is the devil, the harvest is the end of the age, and the harvest are angels. Sa pag-aani, sa katapusan ng daigdig po, ang aha-harvest sa atin ay angel. Katulad naman ng picture po. Sa picture po, di ba nagasik na the God of man, nagasik ng mabuting binhi. Tapos, nung natulog ang God of man na yun, may nagasik ng bad na binhi. Tapos, pagdating ng di ba nagsabi si Jesus doon na, sabi ng disipulo, Panginoon, bubunutin ba natin? Sabi ng Panginoon, huwag, hayaan nyo mag-grow together. Ang ibig sabihin pala ng grow together ng bad and good is tayo po yun. Example, dito bad, dito ang good. Ang example nun is mga good pala. Para hinayaan ng Panginoon na mag-grow together para to disciple, to invite, para dadalhin natin sa Panginoon. Ito po ang nangyari. Di ba ang sabi is, at the end, the angels will harvest. Ito po yun, ang angel, hinarvest niya ang good people. Ang bad people naman, ginapas, inipon. Then ang good, ang pag-harvest nung hinarvest ng angel na yun, dinala niya sa kingdom. Tapos ang bad naman is, tinapoy sa apoy. Yun po yun. Diba, minsan sa buhay natin, no, mag-take a moment tayo in life na nag-iisa ka lang, mag-isip ka ng mabuti para sa sarili mo. Minsan, yes, alam mo yun, pag nawala na tayo kasi sa Panginoon, parang wala na, nag-aano na ang buhay natin. Pero, take it serious sa Panginoon na ang buhay natin, katulad ng isang mabuting binhi. Ang gusto ng Panginoon sa atin is, we are a God of man, God of child.
Hindi sinasabi ng Panginoon na tularan mo ang kasalanan. Kaya mo si si ganito. Paulit-ulit sinasabi ng Panginoon, anak, ako lang ang titingnan mo. Ako lang, wala ng iba. Sa Matthew 13, makikita dito ang 8 na parables. Dito sinabi ng Panginoon, pinadaan ng Panginoon sa parables na to na sa 8 parables na yun, mga talinhagang salita para maiintindihan natin. Maiintindihan natin, maunawaan natin kung ano ang ating buhay dito sa mundo. Diba? Diba may apat na klaseng sower? Ang isa sa tabi ng daan. Ito ay nakarinig pero hindi nila naintindihan. At pinansin, kaya kinuha ng mga demonyo ang narinig nila. Diba ako narinig ko, pero kaliwalik. Inanitong kaliwalik. Yun pala, ang Panginoon, ang demonyo, since na ikaw is kaliwalik, kukunin niya yung words of God sa puso mo. Kukunin niya yun. Kasi sa puso't isipan mo, kasi si demonyo, 24 hours na work yun. So, pangalawa, the seed is planted into stony heart. Mabato, kaya pagdating ng mahirap sa buhay Kristiyano, hindi tumutubo kasi mabato siya. Pangatlo, the thorny heart, dawagan, matinig, gusto mo marinig, uusbong ng konti, pero marami kang inaabalahan. Tumutubo ng konti ang faith mo, pero meron kang sports, habit, mas importante. Kaya yun ang tinig na paglago ng pamanantaya mo. Natutusok ng mga bagay na hindi naman importante. Meron naman nakikinig ka. Medyo gusto mo, pero hanggang dyan lang, tuwing Friday na lang. Kung ano lang, 5 years yung buhay mo, walang pagbabago. Pero gusto mo naman ang mensahe ng pastor. Pang-apat ko, ang mga nahinasik sa matabang lupa ay ang makikinig ng salita at naunawaan ito. Kaya naman ito ay nagbubunga. Ang ilan ay tig-100, ang ilan ay tig-60, at ang ilan ay tig-30. Ito po sa verse 42 na they will throw, di ba? Yung mga masasamang damo, di ba? Itatapon, di ba, into fire. Dito sa spiritual natin, no? Sabi dito, will throw them into the blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Di ba? I-imagine mo na kung saan ka sa impyerno, na gano'n ang ngipin mo, di ba? Imagine mo yun, pangit ka po, pangit ka lalo. Hindi, reality yun, no? Iisipin mo sa impyerno, ang init doon, di ba? Ako minom tayo nga ng kape, mapaso lang yung ngipin natin, di ba? Ang init, ano pa kayo sa impyerno? Sabi sa 2 Corinthians 5:10, there will be a judgment and no one can avoid it. We must all appear before the judgment seat of Christ. Ngayon po, try to evaluate ourselves. Kung dati kang damo, ano ka kaya ngayon? Isa kang trigo ba? Or you still damo ka pa rin? Ano kaya ang gagawin mo kung ikaw ay isang damo pa din? Ito po ba ay, kung ikaw ay may kilalang damo, ano ang nararapat mong gawin? Or may iniiwasan kang damo na ayaw mo makita, ngayon alam mo na ang gagawin mo, tapihan mo. Tandaan po natin, ilagay tayo ng Panginoon sa tabi ng masamang damo. Tayong mga trigo, para ito'y dadalhin to the kingdom of God. Diba po, yun ang sabi ko na one moment, kahit saan ka, mag-isip ka ng buhay mo, na tunay mong buhay na in future, ano ka ba?
Yes, masarap sa kamunduhan. Pero, may kulang. At ang kulang na yun ay ang Panginoon. Masaya ka sa buhay mo. Kasama ang mga barkada mo. Mga mahal mo sa buhay na barkada in outside world. Pero, hindi na pala nakakalugod sa mata ng Panginoon ang ginagawa mo. Mga kapatid, tinatawag ka ng Panginoon. Because the righteous will shine like the sun in the kingdom of their Father. Whoever has ear, let them hear. Kaya tayong nakakarinig, makinig tayo. Huwag natin kaliwali. Salita ng Panginoon to eh. Seryosohin natin. Naiintindihan po natin. Kung dati damo tayo, ngayon ano na tayo? Ito lang ang pagtitingnan natin palagi ang Panginoon. Conclusion po. It's not always easy to do the right thing, to speak up when we witness wrongdoing, but Jesus called us to set a higher standard for ourselves. If we are to be a true witness to our faith, then our action must speak for us in every corner of our lives. Kahit saan tayo, Christ-likeness. Maraming salamat po. Yes, O Lord God. Thank you, Lord. Lord, maraming salamat, O Lord God. Na andyan ka sa amin, O Lord God. Na patuloy na tinuturuan kami, O Lord God. Kung natignan mo kami, O Lord God. Ngayon, nasa sayo na kami. Trigo na po kami, O Lord God. Lord, salamat hindi mo kami pinababayaan, O Lord God. Sa lahat ng aspect ng aming buhay, O Lord God, andyan ka, Lord. Whenever we are, whatever our doing, O Lord God, ikaw lang, ang may-ari ng aming buhay, O Lord God. We need you, Jesus, in our life. Lord, huwag kang magsawa, Lord. Patuloy kami, gabayan, O Lord God, tulungan, O Lord God, to share your good news, Lord. Lord, kakasala man kami, O Lord God, focus, Lord, patawaran mo po kami, O Lord God. Patuloy mo kami, O Lord God, gabayan, O Lord God, sa panahon na dumadapak kami, O Lord God. Patuloy mo kami pagod, O Lord God. Turuan, O Lord God. Ay, ma-share namin ang iyong good news sa mahal namin sa buhay, O Lord God. Lord, we pray, O Lord God, na ang mga mahal namin sa buhay, O Lord God, na touch their heart, O Lord God, na babalik sa iyo, O Lord God. We pray, O Lord God, sa pamilya namin sa Pilipinas, O Lord God. Thank you for protection, O Lord God. Salamat, O Lord God. At sa mga VIP namin ngayon, O Lord God. Salamat, O Lord God, sa buhay nila, O Lord God. Hindi ito aksidente na andito sila ngayon, O Lord God. Focus, O Lord God. It's your plan, O Lord God. Na marinig nila ang inyong mensahe, O Lord God. Lord, thank you, Lord. Ikaw lang ang aming papurihan, pasalamatan, O Lord God, sa bawat oras, O Lord God. Lord, thank you, Jesus. Thank you for your love. Thank you for the encouragement, O Lord God. Thank you for the promises, O Lord God. This is our prayer, O Lord. In Jesus' name, Amen. Shall we all stand?